Ayan mga paps, meron tayo ngayong pasyente. Sa dami ng pasyente, ito lang ang videohan kong gagawin ko ngayon. So meron doon GD, baak ang crankcase, tapos may problema sa hub, palitan. Ayan. Yan ang sa customer natin na naiwan. Bukas pa yan. Tapos meron ditong ilang buwan na hindi pa natutubos, SkyDrive na puti. Ayan. Yung mga pyesa natin na nilagay dyan, naikabit na. Pero 2 buwan na hindi pa rin tinutubos. Ayan. Dito naman tayo sa Sniper 135. So ang issue nito is hindi makikir, stuck up. Ayan. Hindi mo maapakan ng tigas. Stuck up. Ang pumunta dito yung may-ari, ang sabi, nangyari na raw ito dati. At gumalaw lang daw ang timing. Pero pag binuhay mo siya, ayan, pag binuhay mo, ayan. Ayan, nailaw yung yung kanyang tawag dito, sensor ng thermostat. Nailaw kahit naka-engine. Ayan, nailaw yan. Pero dapat mawawala yan pag inon mo yung engine. Nailaw pa rin yan. Isa pa. Tapos pag pinadyakan mo, ayan, sobrang tigas. Kahit sakyan mo, wala. Ayaw umikot ng makina. So ang sabi nung may-ari, nung nangyari nga dito dati sa motor na to is timing, gumalaw. Siyempre normal yun, pag tumukod na ang valve sa piston, ganun mangyari. Pero pag tuloy-tuloy yung ilaw ng nito, yan, ibig sabihin yan, tatok, ubusan ng langis, pwede rin. Pero nung nabaklas ko yung, patay muna natin. Pero nung nabaklas ko yung ito, so marami naman siyang coolant. May coolant pa. So hindi natin na-check yung langis kung marami pa. Ngayon na-check ko ngayon is yung timing. Baklasin natin to, tapos bubuksan natin to. Check natin timing dito. Timing dito, combination na timing dito. Pag tama ang timing at stack up, matik to. Baklas buong top overhauling to, baklas to lahat. Katok, ibig sabihin nun. Pero pag sala sa timing at ayusin natin yung timing niya, dapat yung kikir magiging okay o iikot yung buong makina. Okay, baklas tayo dito sa panggilid na to. Tatanggalin natin to, yung 2 butas na to. Check sa timing. Okay, let's go. Ayan mga paps, confirm na timing. Ayan. Ayan, ito yung ating kitling. Plus timing. Pero pag silip sa butas, wala. Wala dyan yung marking. Tingnan na, itatama nating marking dito sa baba. Ayan, itatama natin yung markings dito. Sisilipin naman natin kung tama dito. Kaso ang problema, bago natin makita yung markings dito, hindi natin mapihit kasi tukol na yung 2 valve dun sa kanyang piston. Kasi ito po ay 4 valve. Ito pa is Sniper 135. Try natin. Ayan. Ayan, hanapin natin. Video ko, hanapin ko. Diyan lang, kahit nandiyan sa iyo. Ayan. Yan, hindi na mapihit. Matigas na. Kasi nga, tukod na yung valve. Ang gagawin natin, itatiming natin dito.
babaklasin muna natin dito para maikot natin. Tapos long play natin dito, itama natin timing. Tapos goods na yan. Testing tayo pa after ng matiming natin. Okay, let's go. Ayan mga paps, may problema tayo. Ayan. So naka-long play na yan sa camshaft. So dapat ito ang valve niya ay naka-taas na lahat. Pero pag pinihit mo dito, bangga pa rin. May problema to. Oh. Ayan o, bangga. Oh, tukod. So, no choice tayo. Kasi nilong play na natin. Ngayon try natin na tanggalin to. Pero natanggalan natin, no? Gusto ko lang malaman na ita-timing dito kung gaano kalayo yung talon niya. Siguro, kung dahilan nito ay wala sa timing, yung kanyang tensioner, maluwag. Malalaman natin mamaya. Pero ngayon tatanggalin natin tong sprocket. Pit-pitin natin yung camshaft. Baka tukod pa yung valve. Okay, let's go. Ayan mga paps. Oh, check nyo. Yan. Umiikot yung kanyang camshaft. So meaning hindi nakatukod yung ating valve. So ibig sabihin dapat nakasarado lahat ng valve, intake saka exhaust, itong 4 valve. Ayan. Ngayon try nating pihitin ng engine. So try natin. Pihitin natin. So matigas pa rin. Baliktad tayo. Ayan. Ayan. Ayan, tukod pa rin. Wala na. So ibig sabihin kung hindi kumalas ang isang valve sa 4 valve na to, natanggal ang spring o yung lock spring, ano pang dahilan, yun lang magiging ano ko dito sa part na to. Kung hindi to katok, dito lang to, may bumitaw dito kaya babuksan natin tong cap. Okay, para ma-check na natin. Let's go. Ayan mga paps, ulitin ko para makita nyo, no? Yung ating camshaft is playing na yan, ha? Ibig sabihin pag gantong play na, wala nang nakatukod na valve, rocker arm. Ibig sabihin lahat ng combo, yung spring niya lahat assembly. Ibig sabihin lang yung 4 valve na yon, yung intake na 2 valve ay nakasara at ang exhaust na 2 valve ay nakasara. Ibig sabihin dapat walang tutugod sa piston pag inangat natin. Ayan, balik natin. Ikot. Para makita nyo. Ayan. Ayan, tukod na. Lumagatok na. Pero malambot. Ibig sabihin sa 4 valve may bumitaw doon kahit isa. Ano ang dahilan? Ngayon lang ma-check natin. Okay, let's go. Ayan mga paps, natanggalan natin yung mga tornilyo. So medyo natanggalan gawa ng alin sa gis. So halo. Natanggal na rin natin yung ayan yung kanyang pump. Ayan, surprise tayo. Lagyan natin ng ilaw ang ating video para makita. Ayan. Ayan, itsura niya. So dito, good pa sa baba, pero sa taas stuck up, sobrang tigas. Pero yung kanyang camshaft malambot, naiikot. Ayan, naiikot sa ilalim. Naiikot. Ang dahilan ay
overheat ang kanyang isang rocker arm, busing sa intake. Yan. Pero pag kakalas tayo nito, so bukas na natin gagawin. Labo ang aking camera. Ayan, labo. Ang gagawin natin mga paps, so goods yung exhaust nya. Goods. So wala sa timing yung problema. Yung timing nya, wala sa timing. Ang problema, nasa intake rocker arm. Stuck up. Overheat. Nag-lock. O, ang gagawin natin dito, top overhauling na ito. Check na rin natin yung piston. Linis na lahat ng totoong bukas na tong umaga. Pagka ano. Kasi anong oras na rin? Anong oras na? Mga alas 8 na. So, oras na tulog at nakarami din tayo kanina ng customer. Ito lang naiwan isa. Ito'y galing sa aksidente. Nabutas ang kanyang crankcase, tapos yung kanyang hub ay palitan. So, bukas na yan. Tapos bukod pa yung mga kanina. Yan lang naiwan. Tsaka ito, no, isang gabi pa to iniwan. So, ngayon lang natin ginalaw. Kagabi ba to iniwan? Kagabi lang pala. So, chinik lang natin ngayon para bukas alam natin titirahin. So, yun mga paps. Walang problema sa timing ang Sniper 135. Walang problema. Nasa intake rocker arms. Nag-lock. Tingnan mo. Dapat ito'y nakalapat na sa kanyang camshaft. Pero yung camshaft, rolling, malambot pa rin. Ayan o. Pero naikot naman sa ilalim. Hindi talaga siya totally nakalapat. Kaya yung kanyang 2 valves ng intake ay natutulak pa niya. Yun ang dahilan kung bakit yung piston ay tukod. Okay, tomorrow na lang. Babaklasin natin to. Tapos, yun, tune up na lang. Okay. Maraming salamat mga paps. So, matinding baklasin naman to bukas. Okay, let's go. Ayan mga paps, ito yung kanyang coolant. So, pwede pa to. Ito yung mga pinatagas natin doon, sinahod natin. Ayan, yun lang problema dito. Nakita ko itong nakaraan, rat-rat eh. Ayan, buti na lang hindi sa gitna ng makina. Dito lang naman sa top. Kaya bukas na to. Tulog muna tayo. Okay. Let's go. Ayan mga paps, ito yung ginawa natin kagabi. Ngayon lang namin mabaklas. So anong nangyari nga, naputol yung intake valve. Ayan. Laking tama. Laking tama. Pati yung piston pala may tama. Ayan. Yung 4 valve kasi ito. Yung intake. Ang mangyayari nito, palit na lahat ito. Kasi yung ibang valve, tinama na nung naputol na valve. Kaya 4 valve, sunset. Ayun lang mga paps. Ayan mga paps, ito yung nangyari dito sa Sniper 135. Na stuck up ang engine. Naputol yung kanyang intake valve. Ito. Siyempre, pagputol niya, naiwan siya sa loob, tumukod na siya sa mga valve. Ito, bingkong oh. Palito lahat. Kasi may tama lahat. Yung pag-atras-atras niya. Ito pinakamasakit. Pag nagpalit kami ng valve, singaw. May tama ang ano. Singaw ang hangin yan dyan. Close compress to, kaya matinding grinding compound to. Ayan mga paps, yun lang po. Saka palit na rin ng isang set ng valve seal. Tapos ang kanyang camshaft may problema na rin. Pero pwede pa. Sumasama na po sa ikot ang kanyang gilid ng bearing oh. Dapat po iiwan yan, ito lang gitna. Ayan oh. Pero hindi naman po lalabas yan kasi may stopper yan dyan. Ayan. Yun lang po ang problema nito ang Sniper 135. Update po sa pagtakbo. Sa pagpalit. Okay. Let's go.